ano ang dapat ginagawa ng Mesaya. So, malinaw ang mensahe, ang Mesaya ay maasahan. Pagka ang Mesaya mo ay hindi maasahan, magpalit ka na. Pagka ang kinikilala mong manunungkulan, mamumuno, tutulong, leader mo, kagaya ng hinahanap ng sambayan ng Israel, ay hindi tunay nakakatulong, palitan mo na. Sabi ng mga Hapon, pagka daw ang relihiyon mo ay hindi nakakatulong sa iyo araw-araw, sa pang-araw-araw mong struggle, magpalit ka na raw ng relihiyon dahil for them, that is not religion. Religion is nothing but a helper o yung nagpapadali ng buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, ang araw ng pamamahinga, that is religion, ay hindi nilikha para sa mga tao at hindi nilikha ang tao para sa relihiyon. So ang relihiyon dapat nagsiserve at hindi yung tao ang nahihirapan dahil sa kanyang relihiyon. So isa yon sa mga malinaw na mensahe ng Mesyas. Baliktad! Sapagkat ang kalakaran that time, ang mga tao ay kailangan magsilbi kay Herodes. Kailangang sundin ang lahat ng kapritsyohan ni Herodes. Kahit ang kapalit nito ay heavy taxation at mahirap na buhay sa mga tao. Pero here comes Jesus Christ. Ito si Jesus Christ. Binabaliktad niya ang lahat. Kaya hindi siya popular sa mga taong nasagasaan niya. So, this is the considered first miracle of Jesus Christ performed by Jesus Christ as miracle worker. So, pag tinanong kayo sa Bible quiz, ano ang kauna-unahang milagrong ginawa ni Jesus? Ano ang sagot? Turning water into wine. Well, ang dahilan naman pala kaya mayroong wine doon, may kinalaman sa relihiyon, may kinalaman sa washing, may kinalaman sa ritual ng kanilang relihiyon ang alak. Hindi naman basta yun ay nilalagok lang. Ito ay merong purpose, merong magandang gamit yung alak. Kaya wag nyo namang sabihin, si Jesus nga uminom eh. Si Jesus nga gumawa pa ng alak eh. Huwag namang abusuhin at huwag na ma-interpret na mali ang konteksto. The presence of the wine is very important because it is in accordance to a ritual. Hindi para maging eng-eng, no? Hindi para mabangag sa pag-inom. Ang ministeryo na ginawa ni Jesus, mga kapatid, from this text, ay mayroon tatlong ipinapahayag at aral sa atin ngayong umaga. Number 1, ang ministry ay laging ginagawa na magkakahati. Hindi magiging matagumpay ang isang ministeryo na mayroong gumagawa at mayroon lang nanonood. Sa ministeryong pagbabago ng tubig papunta sa alak, hindi naman yun one click at makikita ninyo may mga human participation. Number 1 participation is Mary, kababaihan. Sabi ng isang kababaihan doon, anak, naubusan sila ng alak. Medyo harsh yung nagsulat ng gospel, masyadong inilagay pa yung kultura na dahil patay na si Jose, ang authority na ngayon sa bahay nila Maria ay hindi na siya, yung panganay na anak na. Kaya ang nakalagay sa ibang salin, huwag mo kong pangunahan ginang. Sabi ni Jesus doon sa nanay niya. Kung sa konteksto natin yan, ngayon, ma, alam ko gagawin ko. Parang gano'n. Pero in this case, that is a tradition of the Jew na hindi na si Mary ang authority sa household nila Jesus Christ. Yung panganay na lalaki na. So, Jesus is under the rule of the eldest son, which is Jesus. Kaya sabi niya, huwag mo akong pangunahan ginang, hindi pa ito ang panahon ko. So, hindi naman niya binabastos, kundi yung sagot na yon ay, opo, relax lang po kayo dyan. Alam ko kung kailan. Matured na siya di ba? Alam na niya kung kailan. So, the first participation in this ministry is that merong Mary na nagparating kay Jesus Christ ng sitwasyon. May pakialam. Hindi yung
ubos na yung alak. Hindi yung ganun eh. Sinabi kasi, hindi buo ang okasyon ng kasalan at yung ritual, pang-relihiyon, kung mawawala yung alak. Nainom na kaagad eh, naubos. Dami na siguro ng bisita nila. So merong isang Maria na nagsabing naubusan na sila ng alak. At merong mga tao na pinakiusapan at sinabihang, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At bago sila utusan ni Jesus, nauna uli si Maria at ang sabi niya, mga iho, sundin ninyo ang lahat ng sabihin niya. Si Maria ay naniniwala mismo sa kanyang Jesus. Bagamat anak niya, ay alam niyang ito yung Mesyas, ito yung Panginoon, kaya ang sabi, sundin ninyo kung anong ipag-utos niya. So nagpapailalim siya sa mamamahala ni Jesus. Hindi niya ginagamit niya, nanay siya. Iba na kasi ang sitwasyon. Hindi na siya magpe-perform as anak ng tao, kundi magpe-perform na siya as the Mesias. And in this case, sinasabi ng teksto, ang ministeryo ay laging partnership. Ang ministry ay laging division of labor. Kagaya ng ginawa ng mga Mesias, na mga pantas, di ba? Hindi sila naghiwa-hiwalay. Hindi mo malalaman at hindi nila ipinaramdam o hindi sila nagtunggalian kung sino pinakamahusay tumingin sang estrelya sa kanila. Walang tunggalian kung sino ang mas mahusay bumasa ng tanda mula sa langit at meron ng isang iwan at merong tumahimik ka. Wala. Sama-sama nilang pinagsama-sama yung kanilang kakayanan sapagkat sa kanila, ang kakayanan ng isa ay mahalaga sa iba. Ganun ba ang ating tingin sa ministry ngayon? O baka naman kaya hindi ka sumasali, hindi mo alam na ang ministry ay partnership. Shared ministry ang tawag. And this is the reason why the United Methodist Church, our church, displaying and using 2 pulpits. Dahil ang ibig sabihin nito, the ministry, the gospel is carried out by the clergy, it is me, and by the lay, it is you. Kaya dalawa ang pulpito natin. Ang gospel ay daladala at pananagutan ng clergy at ng laity. Yan po ang ibig sabihin. Kaya pag tinanong kayo, bakit sa Methodist Church, dalawa pulpito? Yun ang ating doctrine. Yun ang ating teolohiya. Kaya tandaan ninyong mabuti yan, baka pasok tayo ng pasok dito, hindi natin ma-justify how our ministry works kasi hindi natin na-enhance, na-enrich at nasusuportahan na punong-puno pala tayo ng magagandang simbolo rito. And what is symbol? Symbol is visible word. Pag nakita mo yung symbol, may kwento, may history, may theological background. Pati nga yung krus ang ganda ng ibig sabihin yan. Pag nakaharap ka sa krus, yung linyang paganon ay isang paalaala sa atin na tayo ay may nilikha at tayo ang nilikha. May ugnayan ang nilikha sa lumikha. At bakit may paganong linya? Yun ay paalala naman na dapat mag-maintain tayo ng magandang relasyon sa kapwa nilikha. And this is the reason why, again, our church says that proclaim and saying that we are an open mind, open heart, open door church. Kaya may cross bukas na ganyan Hindi ganun. Kasi pagka ganun lang, kukunti makakapasok. Pero pagka ganun, para sa lahat. At ang simbahan natin ay tinatawag na sanktuaryo. Na ang ibig sabihin, lahat ay tinatanggap. Kahit ano ang background, tinatanggap. Sanktuaryo. Division of labor ang unang espiritu ng matagumpay na ministeryo. Si Maria na taga-Masid at mga taong taga-Igib, lahat ay mahalaga. Binubuksan ni Jesus ang isang order o isang kaayusan, ang isang kalakaran, ang isang kultura
kung saan lahat ay may maitutulong sa kanyang ministeryo. Lahat ay makatutulong kay Jesus kung nanaisin. Lahat ay kasali. Lahat ay kabilang. Lahat ay mayroong maipaparticipate o maibibigay na sagot sa pangangailangan. Biruin nyo, kung hindi sinabi kay Jesus yun, edi wala siyang mautusan. Biruin nyo kung ayaw naman umigib ng mga tao, paano naman malalagyan yon? Imagine niyo kung yung iniigiban naman ni ayaw magpaigib, kahit may nangiigib naman. Di ba? Maraming kwento yan, tulong-tulong yan. Kaya dito sa church, huwag natin upaubaya sa iilan ang ministeryo. Yan ay panawagan sa ating lahat, malaki at maliit. Lahat yan ay katanggap-tanggap sa Panginoon. May mga tao na ang ministeryo lang ay tagapanalangin, tagatapik lang ng balikat at tagapagpalakas at tagapalakpak lang. Okay yon, ang mahalaga, sumasali ka at nakikialam ka kasi ang unang salita ng teksto, ang ministeryo ay paanyayang panglahatan. Amen? Kaya huwag niyong iisipin na wala kayong maitutulong doon sa mega church. Huwag niyong iisipin na wala kayong naitutulong dito. Alam ba ninyo na pag absent kayo, hinahanap namin kayo? Alam ba ninyo na meron kaming pakiramdam na pag wala ka dito, hindi kami mas masaya sa saya na nararamdaman namin pag nandito ka? Kaya wag kang papakipot naman. Huwag mo na pagdadamutan ng kasiyahan yung kapatid na masayang nandyan ka. Diba? O sinasadya mong pa-absent, nagpapamiss ka. Pamiss ka. Huwag ganon. Pangalawa, ang ministeryo ay laging ganito. Ang pinakamahirap sa ministeryo ay laging sagot ni Jesus. Sundan niyo lahat ng ministeryo. Sundan niyo lahat ng ginawa niya. Yung pinakamahirap, laging sagot niya. Yung utos niya na tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat, ang sagot ng mga alagad, magsagwan lang. Pero trabaho ni Jesus, pahintuin yung hangin at saka yung alon. Di ba ang hirap nun? Ikaw, Russell, kaya mo yon? Kaya mong pahintuin ang mundo ng tatay mo? Madali lang. Sabi mo lang na bayaran na. Hihinto mundo niya. Ang pinakamahirap sa ministeryo, which is partnership of the divine and the mortal, which is us, yung laging mahirap, yung laging out of reach, yung laging limitasyon natin, sagot niya. Kaya nga gustong-gusto ko yung let us do what we can and God will take care of the rest. Diyos yan ang sorpresa eh. Pero hindi ka masusurpresa hanggang hindi mo ginagawa yung part mo, yung kaya mong gawin. Sagot na mga alagad ang pagsagwan para makatawid sa lawa, pero sagot ni Jesus na pahintuin ang hangin at ang alon. Sagot na mga alagad na paumpukin at paupuin ang tig-50 ang mga tao sa ilang para pakainin, at sagot ni Jesus, paano niya pararamihin ang pagkain para makakain lahat. Kaya ang business lang natin, mga kapatid, sa ministeryo, gawin lang natin ang gawin, yung kaya nating gawin, at Diyos na ang bahala sa hindi natin kayang gawin. Amen? Kung minsan, pati yung hindi natin problema, pinoproblema natin eh. Sa Diyos yun. Huwag niyong agawan ng trabaho ang Diyos. Yung imposible, huwag nating problemahin. Gawin lang natin yan at bahala ang Diyos sa hindi natin kayang gawin. Because from this text, lahat ng mahirap ay sagot ni Jesus. Kung paano magiging tubig magiging alak ang mga tubig, sagot niya yon. Ang sagot lang ng mga tao, saan kukuha ng tubig at paano pupunuin yung 6 na banga?
At yung 6 na banga na yon ay pwedeng maglarawan ng iba't ibang ministeryo dito sa church. The first jar, which is empty, should be filled with water. At kailangan may mga taong magpupuno ng tubig dun sa banga na yon, because that is the jar of ushering. That is the jar of greetings. Lagi natin problema yon. Tagal-tagal nyo na inilalagay sa usher tsaka greeters eh. Late kayo. Paulit-ulit ko sinasabing pag usher kayo o greeter kayo, nauuna kayo sa church. At pagka kayo magsisindi ng kandila, bilisan nyo ang punta rito at tignan ninyo at baka hindi na ilagay yung kandilang sisindihan nyo. Tungkulin natin lahat yun. It is a shared ministry. Hindi yung gusto mo pagdating mo rito, sisindihan mo na lang. Hindi ganon ang ministry. Atin to. Tungkulin natin lahat ito. Trabaho ng mga tao na punan yung bawat mga jar. And maybe the second jar is the jar of finances. So may mga taong gagamitin si Lord para punan yung jar of finances. Maaari yung isang jar doon ay pupunan ng mga tao, jar of musicians and singers. Maaari yung isang jar doon ay jar of visionaries, planners. Maaari yung isang jar doon ay jar ng mga volunteers. Maaari yung jar doon ay jar ng mga maliliit na trabaho, pero mahalagang trabaho. Choose your jar. May dala ba kayo dyan para makapuno man lang doon sa jar na kailangang punuin para yung outcome na hindi pangkaraniwan ay makasaksi tayo na, wow, maliit na bagay na ibinigay kay Lord, pero nung i-bless niya, wow. Pangatlo at panghuli. Ito New Year's resolution ko ngayon iiksian ko na lang yung mga sermon ko para hindi na kayo nakakatulog. Pangatlo, ang pagsunod at pag-aalay ng maliliit nating kakayanan na akala natin marahil ay pangkaraniwan lang na ginagawa. Kakayanan at paglilingkod na akala natin ay pangkaraniwan lang dahil sanay na nating gawin. Mga kapatid, pag tinignan mo yung teksto, tinatapatan ng Diyos lagi yung pangkaraniwan ng maliliit, ng malalaki at pambihirang mga sagot at resulta. Can you imagine? Ano sabi ng bata? Ano sabi ni Andres? The feeding of the 5,000, the 1,000 people, sabi niya, Panginoon, mayroon lamang po tayong ilang isda dito na galing sa bata. Gaano na yan sa ganyang karaming tao? Sabi naman ni Felipe, meron lamang po tayong kahit, siguro po ang cash natin ngayon, ang cash on hand natin ngayon ay 200 dinari na lang. At kahit ibili natin yan ng lahat ng pandesal, hindi po makakakain kahit ikakakaunti yung dami ng tao na yan. So laging ano na lang ang meron kami, laging konti lang ang meron kami, laging ito lang ang kaya namin gawin. Napakakokonti. Pero nung piliin ng bata na yung kokonti ay ibigay kay Jesus, something marvelous happens. Lahat ay nakakain. At may lumabis pa. Ang mga pangkaraniwang paglilingkod na ginagawa nyo araw-araw, linggo-linggo, nakasanayan. Huwag nyong ititigil yan kasi bigla kayong paluluhain ng Diyos sa tamang panahon.
at susuklian niya yan ng higit sa inyong inaasahan. Amen? Susuklian ng Diyos yan. Huwag kang mapapagod. Huwag kang matatakot. Huwag mong panghihinayang ang paglilingkod mo. Huwag kang maiinggit sa iba na hindi masyadong pagod kasing pagod ng paglilingkod mo. Sapagkat mas marami kang ginagawa, mas marami kang buto ng paglilingkod na tinatapon, mas maraming tutubo. Mas marami kang aanihin. Anong sabi ng Biblia? Sapagkat ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti. Ang pagsunod at pag-aalay ng mga maliliit nating kakayanan at pangkaraniwang kakayanan sa Panginoon, sa ministeryo ng Panginoong Hesus, ay laging tatapatan ng Panginoong Diyos na mga pambihirang kaganapan, pambihirang resulta. At gaano kapambihira ang mga resulta na ito, masasaksihan mo, mararanasan mo na ang mga imposible ay gagawing posible ng Panginoon sa iyo. Kaya kung gusto mong pihitin ang mundo, gusto mong makaranas na ang mga imposible sa iyo ay maging posible, ito na yung tsansa. Bring it to the Lord. Dalhin mo sa Panginoon sapagkat ang trabaho ng Panginoong Hesus ay gawin ang mga imposible na posible. Kung gusto mo makaranas ng mga experiences turning the impossible into possible, walk with Jesus because this is the business of Jesus. And we, as His community, tayo na Kanya mga tagasunod, ang ating sasaksihan araw-araw at aabangan lamang ay makakita na ang mga imposible ay ginagawa ng Diyos na posible. Anong sabi niya? Sapagkat ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ilista nyo na yung mga imposible nyo ngayon at abangan ninyo gagawin ng Diyos na mga posible yan kung with all our hearts, with all our mind, with all our soul and strength, ay naglilingkod tayong masaya. Tinatapatan natin ang ginagawa ni Jesus at ibinibigay natin ang ginagawa ni Jesus. Mga kapatid, walang dahilan para hindi tayo makasaksi na ang mga imposible ay magiging posible. Magandang umaga.